Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Hello Aquarius! Ito yung reading mo for September 12 to 18 or kung kailan mo man matsyempohan itong reading na to. Timeless reading naman ito kaya walang problema. Maraming salamat nga pala Aquarius sa pag-drop by para manood ng aking reading, sa support. Yan, regarding mga yung mga personal readings, yan, tignan nyo na lang yung mga nagpa-flash sa screen or yung description nitong ating video. Malaking thank you and shout out sa mga nag-avail ng subscription and membership. Naka-flex po yung mga names nyo either sa umpisa or dulo na itong ating reading. At maging aware po kayo, iano ko lang to, singit ko lang kasi meron na naman mga gumagaya ng page ko na mga nadagdag na bago. Ayan, yung mga ganyang impostor guys, kinokopya nila yung name ko ng page ko, pati pic. Kaya wag po kayong magpapabiktima, magpapabudol sa mga ganyan. Usually, pag may mga nagme-message sa inyo na gano'n, hindi po ako yun. Never ko po yung ginawa. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung mga interesado sa mga readings ko, dumiretso po kayo sa aking official na FB page. Yan, wag po kayong At kung meron po kayong nakitang mga ganyan, paki-report na lang po. Malaking bagay na mabawasan, mai-report man lang yung mga mahilig magnakaw ng mga content. Kasi kinukuha din nila yung content ko. Hindi lang din po ako, yung mga ibang reader din. Meron na rin pong naka-experience sa mga ganyan. Meron nga po akong minsang reader na nakita ni nakaw yung content niya and minessage ko siya. Oo. Kasi unfair doon sa mga nagpapakahirap na mga nagpundar ng page ng content para lang na nakawin lang ng ganun. Diba? Walang hustisya yun. Yan natin, Aquarius. Unahin natin muna yung love life mo. Ano yung mga mensahe para sa inang cards? Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers po Kung di nyo alam yung mga Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo, search nyo lang how to calculate your birth chart. Opya. Divine Masculine. Ay, naulit na naman yung Divine Masculine. Kanina ganyan din Ay, naku. Parang may may cold war ba between you and your person, Aquarius? Tipong nagtitiisan, hindi nag-iimikan, dinadaan sa cold treatment, tahimik. Pwedeng walang usap-usap, walang communication, walang paramdaman, ganun. Dinadaan nyo sa silence. Silent treatment, diba? Walang usap-usap no words. Malamig ang energy. Malamig ang energy ngayon between you and this person. Yung isa dito parang napapagod na. O hindi ko alam kung pareho na ba kayong nagkakapaguran sa isa't isa. Basta meron ditong energy ng napapagod, drained. Matagal na. Pwedeng matagal ng ganun yung nararamdaman dito sa connection na ito. So, okay, may masculine energy ka dito.
young energy. So, mas parang mas dominant yung energy ng isa sa inyo. Hindi ko alam kung sino sa inyo, pero tag mo na lang sarili mo, alin ka doon, sino ka doon. Dito sa connection yung dalawa, itong person mo. It doesn't mean na nakita mo masculine energy, lalaki agad hindi Minsan, basta kung sino yung mas, yung yin kasi, siya yung mas passive. Ito yung mas, siya yung mas outgoing. Siya yung mas dominant na energy. Tingnan pa natin. Grabe Alam mo, parang na-feel ko dito sa, sa relationship cards mo. Ano na nga yun, yung parang kanta ni Phil Collins. Ayun, parang, ayun yung merong chorus na, you have no right to ask me how I feel. Ewan ko pero yun yung lyrics na pumasok sa isip ko na nakikita ko to. Diba? Para kasing nagki-creep yung yung coldness, and habang tumatagal yung coldness na yan yung naggagawa ng wall between you and this person. So ang ibig sabihin, pwedeng habang tumatagal lumalayo na yung loob nyo sa isa't isa, nagiging cold na. O di ba? Ayun, separate lives pala. Kanta ni yun. Yung merong ganong linya na kanta. Now that we're living separate lives. So, diba? May wall din dun sa lyrics nun Parang ganun. Ano ba yan? Ooh, it's so difficult. Love leads to isolation. And you built that wall. Yun yung wall. O, diba? Parang tinubuan na ng wall dahil sa coldness. So, lipat na tayo dito sa mga tarot cards mo. So, bottom ng deck mo, meron ka ditong 8 of Swords, which is air sign energy. Baka may another air sign dito na nakaka-deal mo. Baka ikaw lang din yan, Aquarius. Merong water sign. Strong energy ng water sign and air sign. Sabi dito, always compose yourself before giving a response, Aquarius. Siguro wag kang maging tactless. Maging padalos-dalos sa iyong mga words. So, yun. Pull yourself together muna. Wag ka na lang muna basta-basta, wag muna lang muna ibuka agad-agad yung bibig mo. Pag-isipan mo muna mabuti yung mga words bago mo bitiwan. Or yung, sabihin na natin, pwedeng nadadala ka ng emotions. Yun na feel ko main cause And baka, kaya lumilitaw tong card na to, baka meron kang ganong personality or attitude na pagka, ayun, pwedeng nadadala ka ng emotion mo. Yun madalas, pag nadadala ka ng emotion mo, pwedeng ganon din yung mga salita mo, hindi mo nakokontrol. Pwede yun yung nafe-feel ko rito. So, compose mo daw muna yung sarili mo bago ka sumagot, magbigay ng response or magsalita. Wow, 9 of Cups. This is simply a wish come true card. Sabihin na natin meron kang something na makukuha this September or this week. Something na gustong-gusto mo, maaaring mangyari, matupad yung kahilingan mo, yan, yung gusto mong mangyari na yan, ano man yung marireceive mo na yan,
Ito yun. It's a yes card. O, kasi pag nakita natin Nine of Cups, ibig sabihin, confirmation. And, ano ba tawag dito? Oh, yun nga kasi parang fulfillment ng wish eh. So, ano man itong naisin mo, o gusto mo mangyari, maaaring mangyari yan. Itong week na ito. Makuha mo yung gusto mo. Wow, partnership. Ang ganda, oh. Wow. So, nakikita ko dito parang energy ng dalawang person na ang ganda ng nila. Ang ganda ng partnership nila. Whether romantic tour, hindi Basta meron lang bonding or merong energy wherein harmonious yung samahan nyo nitong person na to. And ewan ko, na-enjoy nyo yung isa't isa eh. Sabi ko nga, pwedeng hindi romantic. Okay, pwede rin namang BFF mo yan. Sino ba tong lagi mong kasama, kasama, or sino ba tong person na to na talagang na-enjoy nyo yung company ng isa't isa. Romantic man po yan or hindi. It could be a date, sabihin na natin. Kasi, ewan ko, meron nga something dito na magpapasaya sa'yo, matutupad, na gusto mong mangyari. O, ayan. So, yung iba dyan, yung mga gusto ng date. And maraming nagbubuhos dito ng mainit na sa tasa, guys. Ayan, either coffee yan. O baka coffee date ito or tea. Basta merong may date ito. May kita-kits, tsaka parang may coffee or tea. Basta, may enjoy nyo yung isa't isa etong week na to kung sino man yung person na tinutukoy dyan, romantic man yan or hindi. Ako may tendency ka to overthink. Masobra na itong mga iniisip mo, ini-imagine mo, Aquarius, no? Pag overthink, ibig sabihin, exaggerated yun. Pwedeng na-exaggerate mo yung situation. Ayan o, nag-worry ka sobra. Yung pala, hindi naman ganun kabad yung sitwasyon. Pero yun na kagad yung naiisip mo. So, yan. Pwedeng napungungunahan ka ng negative thoughts. Which is yung overthinking. Huwag ka na daw mag-overthink. At kung ano man yung dapat mong gawin, gawin mo na lang yan without overthinking. Huwag ka na mag-isip ng nega. Okay? Tignan pa natin yung iba pang paparating sa'yo. Wow, good news, diba? Huwag ka na mag-overthink. Hindi naman ganun kabad yung mga bagay-bagay. Ito na yun. Feel ko lang itong good news na to. Something na may kinalaman doon sa bagay na gusto mo mangyari na matutupad or makukuha mo this week. So, ihanda mo na yung tenga mo dahil may good news. Wow! Sabi ko na nga ba a successful partnership. Merong marriage dito. Hindi ko alam. Baka naman yung iba sa inyo nakatakdang ikasal. Or kung sino man dyan, baka naman mag-aabay kayo, ninong-ninang, or may family member. Basta, a marriage is around the corner. Whether ikaw yan, or a relative, a friend. Partnership ito, commitment. Baka yung iba, date. Pero itong na to, partnership na to, hindi lang ito about romance. Pwede rin siyang related sa trabaho or business. Sabi ko nga mukhang swak na swak kayo niyang ka-banding mo, niyang kaduo mo, ka-body-body mo, yan. Magkasundo kayo, yan. Maganda yung synergy nyo, maganda yung partnership ninyo. Honor and respect will come to you. Oo, yan. Deserve nating lahat yan. Ano man ito, anumang sitwasyon to, Aquarius, mafe-feel mo na iginagalang ka, nire-respeto ka rito. Kagalang-galang at karespe-respeto ka. Umulan guys, bigla, kaya pasensya na kayo sa ingay. Yun lang, depression, overthinking, kasi nga sobrang kakaisip mo.
Pero yung iba pwedeng may health pwedeng may magkasakit, pwedeng ikaw, no? Basta meron ditong ano. Pero more on depression siya eh. Pero possible din naman na may magkasakit. Sobrang stress tingin ko. Kasi ayan sobrang stress, sobrang kakaisip, sobrang depression, di ba, pansinin nyo guys, pag nag-iisip tayo ng mga kung ano-ano, sobrang galit, problema, sama ng loob, fear, yung katawan natin, nagmamanifest doon minsan nagkakasakit tayo, epekto yun ng minsan sobrang pag-iisip. At merong spiritual love, wow, so pwedeng iba talagang this is a union, something na malalim na connection kasi may spiritual love siya. Hindi lang to always romantic yung spiritual love, pwede rin naman sa friendship yan. Wait lang, nahulog yung mga cards ko. Baka masira. Wait lang. Pero mabait naman yung aso ko dito. Hindi man nangangat-ngat ng mga cards yan. O, ito na lang. Kunin ko yung nahulog. Baka talagang yan yung message para sa'yo. Last 2 cards. O, you are going to deal with a man. Walang sinabi. Dealing relationship with a man. Hindi sinabi kung romantic or hindi. Tapos may facts. O, ito pagdating sa mga pagiging madiskarte. Baka yung iba sa inyo business-minded. Ayan resourceful kayo di ba? Pag resourceful, nakakagawa ka ng mga diskarte ng paraan. Nakakahanap ka ng ways. Kumbaga yung mga available na materyales sa iyo na mo yan Paano ba? Na ma-maximize mo. O yan shrewdness and resourcefulness pagdating sa pakikipagnego or yan. Sa business mo, baka kung meron kayong business, paano makipag-deal, paano makibargain. So, yan. Kailangan mong maging wise or maging wise sa pakikipag-negotiate, sa pakikipag-deal dyan, especially sa business. Okay, Aquarius. Ito yung mga nakuha nating energies, yung mga mensahe, dala-dala ng cards para sa'yo. Sana kahit pa paano makatulong sa'yo to. Take care. God bless. Babush.